Bismillah. Habang hinihintay natin ang ating mga kasamahan, insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang araw po sa ating lahat at isang magandang umaga po dyan sa Saudi Arabia at sa mga kapatiran naman po natin, mga sisters natin na nakikinig ngayon na nasa Pilipinas. Isang magandang hapon po sa ating lahat at isang maulan na araw po sa ating lahat kasi sa panahon ngayon medyo maulan pa rin dito sa Baguio City. Alhamdulillah. Bago po tayo magsimula, ako po humihingi sa inyo ng kapatawaran dahil nagkaroon pa ako ng mga absences patungkol sa ating mga klase. Qadarallah, hindi po natin in-expect ang mga pangyayari. Nakaschedule na po lahat, nakaready na po lahat yung ating tatalakayin. Ngunit dahil nga sa qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako po ay nakauwi ng Pilipinas at inshallah makabalik po ako nitong katapusan. At nagkaroon po ng mga emergency dito sa Pilipinas hanggang sa aming probinsya sa Marawi City. So hinihingi ko pong kapatawaran niyo sa inyong lahat. At inshallah ay pagdating ko ng Saudi Arabia, mas aayusin po natin at mas pagbubutihan pa natin ang ating paksa na patungkol sa biography o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago po tayo magsimula sa ating paksa sa maikling oras na ito, sino po sa inyo ang maaaring magbigay ng mga napag-aralan natin kamakailan lamang? Nagkaroon po tayo ng dalawang klase. So sino po yung maaaring magbigay sa atin ng recap? Kahit isang topic lang, isang patungkol sa ating napag-aralan. Barakallahu fikum. Or pwede ako na rin magtawag sa inyo, pero mas mainam po kung may gusto mag-volunteer, mas mainam po. Bismillah po, wag po kayong mahihiya. Para malaman po natin kung meron ba tayong naaalala sa ating mga napag-aralan. Kasi almost 3 weeks po tayong nawala. So humingi po ako sa inyo ng kapatawaran. Bismillah, sino pong pwede mag-volunteer sa mga sisters natin? Wala po? O tatawag na lang po ako kung gusto niyo. Sino po? نعم. Sino po sa mga sisters natin? Wala po? Si Sara Adelpa. Tafadali. Bismillah. Ano po yung pwede natin may bigay na maaalala pa natin sa ating mga natalakay? Kasi almost 3 weeks po hindi tayo nakapag-aral. So dapat magbigay tayo ng recap patungkol sa ating mga napag-aralan. Suggest ko lang Ustad si Sara Adelpa, inshallah. Bismillah. Bismillah. Sister Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Una-una sa lahat, magandang umaga po Ustad. At sa mga natapik niyo po, marami po kaming natutunan at higit sa lahat, yung naihibigay niyo sa amin po ay napaka-detalye. So bilang recap lang po, siguro sa mga natapik niyo sa amin, at ako'y humingi ng patawad kung may kamalian. Una-una, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinilang siya na pumanaw nung bata pa siya, namatay na ang kanyang mga magulang sa edad na sanggol pa lang siya. Mashallah. At yung sa pinakahuling lecture niyo po, doon namin nalaman nung isinilang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kaganapan na nangyayari sa kanyang buhay. At ang isa sa mga ang nag-alaga sa kanya ay ang si Halima. At yung isa sa breast tawag ba
Rada'a. Radaa. Yes. So, at doon din nalaman namin na ang isa sa ganon ay isa pala siyang magiging ina sa ganon na sitwasyon. So, at Mashallah. nalaman din namin ang huling sitwasyon nung may kaganapan na nangyari sa Syria nang ang doon ay namatay ang ilaw at yun isa sa siglo, isa yun sa sign na kung saan dumating na ang propeta Muhammad. May isang propeta na dumating na isinilang ng time na yon sa kanyang pagkasilang. At yung sa time din niya, Yomul Bid, Year of Elephant, sorry po. The Year of Elephant nang isinilang siya po. So, pasensya na, Ustad. Hindi po rin. Mashallah. Mashallah, napakarami nun. Halos lahat na yun. Sino pa yung pwede magdagdag sa mga sisters natin? Jazakallah khairan, Ustad. Maraming salamat, maraming salamat. Sino pa po? Napakarami nun, mashallah. Halos yung mga pointers natin, halos nandun na lahat. Pero meron pa tayong mga karagdagan. Baka meron pa po tayong alam. Mashallah, barakallahu fikum kasi nakakagalak po kahit na absent tayo ng ilang weeks ay meron pa rin tayong naalala sa mga paksa na patungkol sa history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahdiya. Mashallah, dami po natin sisters. Ayun, sino po yon? Sahdiya. Mashallah. Sige po. Welcome po, wala pong problema. Ayun, As-Saadiyya, mashallah. Or si Hanin. Maraming mga estudyante dito, ustads na frequent attendees. Alhamdulillah. Mashallah. Mashallah. So wala na po ba? Nahiya po kasi yung iba eh. Na Malaysia. Ano yung mga yan? Nag-aaral po tayo. Okay, so mas mainam siguro kasi baka nabigla sila, nagkaroon tayo agad ng klase. Ay, okay po, okay. Yung iba busy. So nagkaroon tayo ng absences, pasensya na po ulit. So maraming salamat po kay Sister Sarah na mashallah nagbigay ng recap sa ating mga paksa. So halos lahat nabanggit niya, lalong-lalo na yung huling paksa natin. So mga karagdagan lamang mga sisters sa reliyong Islam, bago tayo magbigay pa ng mga kwento patungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakuha natin kamakailan lamang yung mga palatandaan ng pagiging propeta ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa na doon yung nabanggit ng ating sister na nung pinanganak siya ay nagkaroon ng isang pangyayari sa Syria. Lumiwanag ang parte ng katawan ng ina ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya si Amina. At nung nangyari yun, nagkaroon ng mga pangyayari sa Syria. At nabanggit yun na ito ay kasama sa mga senyales na ang Propeta Muhammad ay siya ang huling propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit din natin, ito yung kwento patungkol sa Shaqqus Sadr, yung panahon na pinabiyak ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinabukas ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Allah kay Jibril alayhi salatu wassalam ang puso ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito hinugasan niya ng Ma'un Zamzam. Alam naman natin kung gaano kasagrado ang Ma'un Zamzam. At hinugasan niya ito at ito ay senyales na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nilinis na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso, nilinis na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan nung siya pa lamang ay bata hanggang siya ay naging propeta. Imagine nyo mga kapatid, hindi pa siya nagiging propeta ay nilinis na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso. So isa yun sa mga nakuha nating kwento sa panahon na iyon, mga lipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha din natin, kanina nabanggit ng ating sister, yung patungkol sa naging nanay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil nga nakuha natin ng isang kaugalian ng mga Arabo sa sinaunang panahon kapag may pinapanganak na sanggol ay pinupunta nila ito sa lugar ng mga city, sa lugar na pwedeng matuto ang kanilang anak at iniwan doon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay naalagaan ni Halimatus Saadiyya at siya ang tinawag na nanay niya sa pagpapasuso. Ummuhu minar rada'a. So isipin niyo yun, meron palang
batayan, meron parang hukom na patungkol sa ganung bagay. So nakwento natin yon, natalakay natin yon, dapat tandaan po natin yon, lalong-lalo na po sa mga kababaihan. Baka hindi nyo alam, meron kayong naalagaan nyo na isang sanggol at siya ay napasuso nyo ng 5 beses at nabusog, hindi nyo alam siya pala ay inyong anak. So dapat alam po natin yun mga sisters sa reliyong Islam. Nakuha din natin yung pagkamatay ng kanyang ina, yung panahon na kinuha na siya ng kanyang ina, kinuha ni Amina, ang nanay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinuha niya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Halimatus Saadiyah. Ang edad ng propeta ay 6 na taong gulang. At nung oras na yon, hindi pa siya umabot ng ilang taon ay pumanaw na po ang kanyang ina. So maraming salamat po sa ating sisters. Napaalala niya po sa atin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay sanggol pa lamang, namatay na ang kanyang ama, at nung siya ay pinanganak, 6 na taong gulang ay pumanaw na rin po ang kanyang ina. So siya ay kabilang sa mga aitam. Kabilang po siya sa mga tinatawag na aitam, walang tatay, walang nanay. So kung isipin po natin, siya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakaranas na po siya ng kahirapan nung siya ay bata pa lamang. Nakwento rin po natin nung pumanaw na ang kanyang ina na si Amina, ang nag-alaga sa kanya ay si Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib ay lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at minahal niya ang kanyang anak na si minahal niya ang kanyang anak na si ang kanyang apo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sobra pa sa kanyang mga anak. Natalakay po natin 'yon. Nakuha din natin nung pagkamatay ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib, ang kanyang tiyuhin naman ng kanyang uncle ang nag-alaga sa kanya na siya si Abu Talib. So kung paano inalagaan ni Abdul Muttalib ang kanyang apo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ganun din siya inalagaan ni Abu Talib. Nakwento pa natin na si Abu Talib ay binigyan siya ng lugar sa malapit sa Kaaba. Binigyan siya ng isang lugar doon na sa tuwing nagtitipon-tipon ng kanyang pamilya ay naglalatag sila doon ng isang carpet. Nandoon ang kanyang mga anak, ngunit ang nakakaupo lang doon sa carpet ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanyang mga anak naman ay doon lamang sa gilid ng carpet na iyon. So yun ay senyalis na sobrang minahal ni Abu Talib ang kanyang pamangkin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bata pa lamang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, mga sisters sa reliyong Islam, ay nakaranas na po siya ng kahirapan. Imagine nyo, sa panahon ngayon, kapag may bata na nawala ang kanyang ama, nawala ang kanyang ina, at inaruga siya ng kanyang mga tita, inaruga siya ng kanyang mga uncle, lolo, ay nagkakaroon po ng problema ang bata. Pero imagine nyo, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay naging huling propeta. Siya ang naging naturingang huling propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung mga nakuha nating mga recap patungkol sa mga history ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon naman mga sisters sa reliyong Islam, bago natin ikwento yung panahon na nagbinata ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay nag-asawa na, magbibigay tayo ng dalawang palatandaan na siya ay kabilang, siya ay darating na kumbaga sabi nga ng mga ulama natin, palatandaan na siya ay isang propeta. Nakuha na natin ng mga ibang palatandaan, yung nung pinanganak siya ay nagkaroon ng liwanag sa private part ng kanyang ina na si Amina. Nakuha na rin natin yung pagkabiyak ng kanyang puso, nilinisan ito ng Jibril alayhi salatu wassalam, at meron pang mga karagdagan. So nung siya ay hindi pa nagbibinata, meron pang mga palatandaan na nabanggit sa kanyang kwento. So tandaan po natin ito. May panahon na dumaan sa Makkah na tagtuyot. Nagkaproblema ang mga Quraysh, nagkaproblema ang mga Ahlu Makkah dahil nagkaroon ng tagtuyot. Alam naman po natin kung ano nangyari kapag tagtuyot, wala pong tubig. So doon natin nare-realize kung gaano kaimportante ang tubig. Subhanallah. Sa panahon na yon, umabot ng ilang taon na nagkaroon ng tagtuyot at napakahirap ng pagkuha ng tubig. Dahil lalong-lalo na sa Saudi Arabia na ito ay disyerto, napakahirap ng tubig. So nung panahon na yun, ang mga Quraysh, mga Ahlu Makkah, bata pa noon ng propeta, ang nag-aalaga sa kanya ay si Abu Talib. Buhay pa noon si Abdul Muttalib nung panahon na yun, ng kanyang lolo. Nung panahon na yun,
Wala na silang maisip na paraan. Pumunta sila kay Abdul Muttalib dahil si Abdul Muttalib nga, ang kanyang lolo, noong panahon na yun, mga sisters, ay isa siya sa naging leader. Isa siya sa leader ng mga Quraysh. Alam naman natin na ang Propeta Muhammad SAW, ang kanyang angkan, ay kabilang sa mga pinakamalaking angkan ng mga Quraysh. Mashallah. Kung kaya pala hindi nila kayang saktan o hindi nila kayang patayin ang Propeta Muhammad SAW dahil kabilang siya sa may pinakamalaking angkan sa mga Quraysh. So nung time na yun, wala nang maisip yung mga Quraysh, yung mga Ahlu Makkah, mga taga Makkah. Pumunta lahat ng mga Diyos-Diyosan nila, lahat ng paraan, ginagawa na nila. Ginagawa nila upang dumating o umulan o makagawa ng paraan para magkaroon ng ulan at mawala na yung tagtuyot. Dahil hirap na sila. Dahil alam naman natin ang sitwasyon kapag walang tubig, mga kapatid, tayo nga kapag walang tubig sa bahay, nagkakaproblema tayo eh. Isang araw lang yun ha, 2 araw, 3 araw, paano pa to na umabot ng taon na walang tubig ang Makkah, hindi umulan sa panahon na yun at nahihirapan ng mga tao, nahihirapan silang uminom. At kumukuha pa sila ng tubig sa iba't ibang lugar, ngunit inaabot sila ng buwan bago dumating ang tubig na yun. Subhanallah. Isang mahirap na pagsubok sa mga taga-Makkah sa mga Quraysh. So wala na silang maisip na paraan. Sabi nila, kausapin natin ng Abdul Muttalib. Kausapin natin si Abdul Muttalib, baka meron siyang paraan. Sinabi niya na anong dapat natin gawin? Paano to? Anong mangyayari sa atin? Wala na tayong tubig, wala na tayong mapagkuhanan ng tubig sa oras na yun. Kinausap nila Abdul Muttalib at ang mga leaders ng bawat tribo. Dahil problemado na sila, hindi na nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. So, nung panahon na yun, sabi ni Abdul Muttalib, kailangan lang natin ay magtulungan at gumawa ng paraan. At nung panahon na yun, kasama ni Abdul Muttalib si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila, habang sila ay naglalakad sa Kaaba, kasi nung panahon din, nandun yung Kaaba eh. Ang problema lang sa mga Quraysh, hindi nila tinatanggap o kaya ayaw nilang matapakan ng kanilang mga pride na mayroong pang mas mainam na Panginoon sa kanilang mga Panginoon. Dahil sila ay natuto, dahil sila ay mas ginusto nila na sumamba ng mga ribulto, kaya ayaw nilang paniwalaan ng Islam. Ngunit alam ng mga elders sa kanila na ang kanilang pananampalataya ay mali. Alam nila yan. Ngunit ayaw talaga nilang magpatalo. Ayaw talaga nilang magbigay ng sinasabi nga nila ng pagkakataon upang lumaganap ang reliyong Islam noong mga panahon na yun. Hindi pa propetang Muhammad noon pero alam na nila sa sinauna, mga elders, na ang kanilang pananampalataya ay mali. So noong panahon na yun, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama niya ang kanyang lolo habang sila naglalakad, naidikit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang likod. Nadikit niya ang kanyang likod sa Kaaba. Nadikit niya. Lumapit siya sa Kaaba at naidikit niya ang kanyang likod sa Kaaba. Hindi pa siya propeta noon Bata pa lamang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung dumikit ang kanyang likod sa Kaaba, biglang nagdilim ang panahon. Nagdilim ang panahon. Nagtaka ang mga Quraysh, nagtaka ang mga Ahlu Makkah. Sabi nila, bakit nagkaroon ng ganito na parang dumilim na, parang uulan? At nung dumilim na, yung ulap na iyon, mga kapatid, ay nagtipon-tipon at pumunta sa itaas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung siya ay bata pa lamang, nagtaka yung mga Ahlu Quraysh. Nagtaka yung mga Ahlu Makkah, nagtaka yung mga Quraysh. Sabi nila, bakit ito nangyayari? So doon pa lamang, bata pa lamang ang propeta, bata pa lamang ang Muhammad, ay lumalabas na yung mga senyales na siya ay propeta. At nung nagtipon-tipon yung ulap at dumilim, mga kapatid, hindi nagtagal at umulan ng napakalakas. At nung umulan ng napakalakas, ay natuwa ang mga Quraysh, natuwa ang mga Ahlu Makkah dahil nagkaroon na sila ng tubig. At dahil yun sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bata pa lamang siya, hindi nila ito nilalagay sa kanilang isipan na baka ito ay propeta, baka ito ay magiging leader sa panahon. Wala silang pakialam eh. Dahil sa panahon niya, naniniwala sila sa mga himala. Naniniwala sila sa mga bagay na mga kamangha-mangha nung panahon na yun. Ngunit, sadyang ayaw lang nila tanggapin ng reliyong Islam. At nung panahon na yun, kasama po sa palatandaan na
si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magiging propeta, yung ganyong mga senaryo, yung mga ganyong pangyayari. At umulan. Alhamdulillah. At nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng patubig ang mga halaman, nagkaroon ng patubig ang mga tanim ng mga Quraysh, mga Ahlu Makkah, at sila ay alhamdulillah natuwa at nakaligtas sila sa tagtuyot na nangyari sa kanilang panahon. Isa po yun sa mga pangyayari nung bata pa lamang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, na nabanggit ng propeta, nabanggit sa kwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya pa lamang ay 12 taong gulang. 12 years old. Nung siya ay 12 years old, pumanaw na ang kanyang lolo. Pumanaw na po si Abdul Muttalib sa panahon na ito. Ang nag-alaga na sa kanya ay si Abu Talib, ang kapatid ng kanyang ama na si Abdullah. Okay, si Abu Talib ay kabilang siya sa mga businessman. Kabilang siya sa mga nangangalakal. Kabilang siya sa mga lagi naglalakbay sa iba't ibang lugar upang magtinda o mag-business, magnegosyo. Kabilang siya sa mga leader ng mga mangangalakal. So dati, kahit naman sa atin sa Pilipinas, dati, kaya nga pumasok ang relihiyong Islam sa Pilipinas dahil sa tinatawag na mga negosyante o mga mangangalakal na mga Arabo. Alam po natin yun. At sila ay nagmula sa mga lugar ng Arabo, lalong-lalo na sa Yemen, sa Yaman. Kaya maraming mga tao dati sa Pilipinas na mga Arabo na naging dahilan upang pumasok dito ang relihiyong Islam ay dahil po sa mga taga-Yemen, mga Ahlu Yaman. So sila yung isang naging dahilan, sila yung mga tinatawag na mga Sharif. At alam naman po natin ng kwento dito sa Pilipinas na nauna po dito ang relihiyong Islam bago ang Kristyanismo. Alam po natin yan, mga sisters. So dapat iparating po natin yan sa mga pamilya natin na hindi pa nagmumuslim, sa mga brothers natin na hindi pa po nagmumuslim, na ang unang relihiyon na pumasok sa Pilipinas ay Islam, not the Christianity. Alam po natin yan. Dahil nung dumating po sila Magellan, ang hawak po nila, ang dala nila ay Christianity. So yun ay palatandaan, yun ay dalil na bago pa dumating ang mga Kastila, mga Amerikano, mga iba't ibang mga sumakop sa lugar natin ay Islam na po ang relihiyon sa Pilipinas. At sila ay naging dahilan kung bakit pumasok ang Kristyanismo sa Pilipinas. Okay. Nung panahon na si Abu Talib ay nangangalakal, nagninegosyo siya sa iba't ibang lugar. Pumupunta sila sa Madina, pumupunta sa mga iba't ibang lugar na malapit sa kanila, at nagkataon na meron silang pupuntahang lugar na tinatawag na Sham. Sila ay pupunta sa Sham. At sa Sham, ang tambakan ng mga kalakal ay sa Bushra. Okay, tandaan po natin yun. Nung panahon na iyon, 12 years old lamang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at isinama siya ng kanyang uncle. Isinama siya ni Abu Talib upang matuto sa mga bagay-bagay na paghahanap buhay. So bata pa lamang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghahanap buhay na po siya. Which is, ito dapat tandaan po natin to. Dapat kasama rin po ito sa ating mga dapat na pag-aralan. Mayroong tinatawag sa fiqh na fiqhul muamala. Ibig sabihin ng fiqhul muamala ay yung mga batayan o kaya mga hukom patungkol sa mga pagtitinda. So meron po yan, nabanggit yan sa hadith, nabanggit yan sa Quran. So dapat may mga time na dapat po madiscuss po natin yan. Lalong-lalo na po yung may hawak na subject na fiqh, dapat po madiscuss po natin yan. Napakahalaga po ng sala, fiqhus saum, mga batayan patungkol sa sala, mga batayan patungkol sa pag-ayuno, fiqhul hajj, patungkol sa hajj, patungkol sa lahat ng mga hukom. Pero dapat po meron din kayong subject, inshallah, na patungkol sa fiqhul muamala, patungkol sa pagninegosyo. Diba? Kasi ginawa po yan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bata pa lamang siya ay marunong na magnegosyo. So may mga batayan po yan sa Quran, may batayan yan sa hadith, at pati po yung pag-aalaga ng mga tupa, pag-aalaga ng mga hayop na pwedeng ibenta tulad ng kambing, ng kalabaw, ng kamelyo, ginawa po yan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat po may panahon na madiscuss po yan ng ating mga butihing mga sheikh na umahawak ng fiqh, umahawak ng tinatawag na mga batayan patungkol sa ating pamumuhay. Okay, so nung panahon na yun mga sisters sa relihiyong Islam, si Abu Talib, kakampon ng kanyang mga kasamahan, sila ay may dalang mga kalakal.
at pumunta sila sa lugar na Sham. At nung pumunta sila sa Sham, dumiretso sila sa Bushra, which is ang Bushra, doon nilalagay lahat ng mga kalakal. Sa panahon na yun, kumbaga sa atin, dito sa Pilipinas, pwede yung tinatawag na baklaran. Okay? Para mas maintindihan natin, pumupunta doon yung mga nagtitinda, nagdi-deliver ng mga stock, yung mga bumibili ng stock. Parang sa atin, sa Saudi Arabia, kung gusto mong bumili ng mga stock mo, bumili ng mga kung ano-ano, pumunta ka sa balad. 'Di ba? Sa Jeddah, sa balad sa Jeddah, sa Cornits, sa at tinatawag nito sa Riyadh, sa Batha. Nandun yung mga lugar na pwedeng mahanap yung mga kalakal. Okay? O kaya yung tinatawag nila na sa Haraj, yung mga bagay-bagay na doon nilalagay lahat ng mga kalakal. So ganun din sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay bata pa lamang, sumasama siya sa kanyang uncle na si Abu Talib. At nung dumating sila sa Bushra, nung sila ay naglalakbay, at malapit na sila sa Bushra, lumabas yung kanilang leader. Yung leader nila ay isang pare. Isang pare na pinag-aralan niya ang Injil, pinag-aralan niya ang Taurat, pinag-aralan niya ang Bible. Okay? Para mas maintindihan natin. Kumbaga, meron siyang kaalaman patungkol sa Injil at Taurat, yun ang Biblia, yung sinaunang Biblia, yung original na Biblia. At nung nakita niya yung mga taong papunta sa kanilang lugar, dahil nandun siya sa kanyang palasyo, nakita niya, at marami sila, meron siyang nakitang ulap na sumusunod sa kanila. So nagtaka yung pari na yun, nagtaka yung leader na yun. Sabi niya, ano kaya itong ulap na ito? Hindi niya alam kung bakit may ulap na sumusunod sa kanila. At nung sila ipapalapit na, malapit na sila sa Bushra, dun sa lugar ng mga kalakal, nakita niya yung ulap, ang sinusundan niya ay yung bata, isang bata. Which is siya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 taong gulang pa lamang ay nakikita na sa kanya yung mga palatandaan na magiging propeta. At hindi alam ng ibang tao yun, pero alam ng mga elders, alam ng mga scholars sa kanila, alam din ng mga paris sa kanila, alam din ng mga sinaunang mga tao sa kanila. So nung papalapit na sila, nagtaka siya. Sabi niya, merong isang ulap na sumusunod sa kanila at yung ulap na yon ay sinusundan niya ay ang isang bata na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nagtaka yung pare. Tinawag niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya ngayon, pagdating ng mga taong iyan, pagdating ng mga ngalakal na iyan, sabihin mo sa kanila, sila ay aking iniimbita sa aking palasyo at lahat-lahat sila ay pumunta rito upang magkaroon ng salo-salo. So nung dumating na yung mga taga-Makkah, dumating yung mga alagad ng pare. Sabi niya, ngayon, iniimbita kayo ng leader, pare ng lugar na ito, upang magkaroon ng salo-salo sa kanyang palasyo. So nagtaka si Abu Talib kasi hindi naman yung ginagawa ng leader na yun. Dahil wala siyang pakialam sa mga ibang mga taga-outsider, wala silang pakialam eh. Nagtaka si Abu Talib at yung mga ibang leader. Sabi nila, bakit kaya gagawin ito ng pare na ito? Pero dahil sa respeto nila sa leader na iyon, tinanggap nila ang panyayaw alok ng pari na iyon. So nung dumating na yung gabi, naghanda na po yung palasyo, naghanda na yung pari, yung leader, at dumating na po yung mga taga-Makkah. At nung sila ay dumating, tinanong sila ng isang leader na iyon. Sabi niya, mga taga saan kayo? At ano yung mga dala nyo? Sabi niya, kami ay mga taga-Makkah, kami yung mga kapatid nyo na mula sa Makkah, at kami ay mga negosyante, mga ngalakal. Sabi niya, parang hindi kayo kompleto. Parang merong hindi sumama sa inyo. Kasi hinahanap niyo yung bata eh. Sabi niya po, Talib, hindi sumama yung bata sa amin. Sabi niya, please lang, baka pwede, tawagin niyo, imbitahin niyo, papuntahin niyo dito. Sabi niya, nahihiya po yung batang yun. Sabi niya, tawagin niyo, importante. So tinawag nila, pumunta, dumating ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung dumating ang Muhammad, agad siyang tinanong ng pari na iyon. Tinanong siya, sabi niya, lahat ng mga tanong, tinatanong niya, tagasan ka, ilang taong ka na, anong pangalan mo, lahat ng mga tanong, tinatanong niya. At alhamdulillah, sumasagot naman ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At that time, nung oras na yun, sinabi niya, nagpaalam siya kay Abu Talib, sabi niya, maaari ko bang matignan ang likod ng batang ito? Tandaan po natin ito ha. Sabi niya, maaari ko po bang tignan ang likod ng batang ito? Sabi niya, walang problema po. At nung tinignan niya yung likod ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong khatam.
merong palatandaan na siya ay nabi, siya ay sugo, at yun ay nabanggit sa Taurat at nabanggit sa Injil na si Muhammad, merong darating na huling propeta sa panahon na yun, at yun si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagtaka yung pare dahil lahat ng mga sign, lahat ng mga kumbaga mga senyales na pagiging propeta, pagiging sugo ay lumabas at nakita nila kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya sa mga taong yung sino ang ama ng batang. Sinabi ni Abu Talib, ako ang kanyang ama. Sabi niya, sabihin mo yung totoo. Dahil hindi ikaw ang kanyang ama. Alam ko yun, sabi niya. Sabi niya, ang kanyang ama ay aking kapatid at pumanaw na ang kanyang ama at ako ang nag-alaga sa kanya at siya ay tinuturing kong aking anak. Sabi niya, kinausap niya si Abu Talib ng masinsinan, sinabi niya sa kanyang pagsasalita, kung gusto mong mabuhay pa ang iyong pamangkin, ang iyong anak na si Muhammad, ay umalis na kayo ngayon sa lugar na to. Dahil kapag nalaman ng mga Hudyo, nalaman ng mga Yahud, nalaman ng mga kalaban ng Islam na siya ang huling propeta, ay papatayin nila ang batang ito. So nabigla ang Abu Talib. Tinawag niya ang kanyang mga kasamahan. Sila ay naging paki at sila ay umalis sa Bushra at pumunta sila sa Makkah, bumalik sila sa Makkah. Mga kapatid sa reliyong Islam, isa po yan sa nabanggit sa hadith na palatandaan na mayroong isang palatandaan sa likod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is nakita po ng paring iyon. At alam niya ito dahil nabanggit ito sa Taurat, nabanggit ito sa Injil, sa Biblia ng mga Hudyo at sa Biblia ng mga Kristiyano. So isa po yan sa mga pangyayari noong 12 taon lamang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa reliyong Islam, ngayon naman, doon na tayo sa panahon na siya ay nagbinata na. Nagbinata na po ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bago po natin ikwento yun, alam niyo po ba na nabanggit sa tarikh na mula sa pagkabata ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hanggang sa siya ay tumanda sa panahon na siya ay naging propeta, sinabi ng mga tao sa panahon na yun ay mayroon na po siyang napakagandang kaugalian at never po siyang sumamba sa mga ribulto. Tandaan po natin, hindi pa po siya Muslim, hindi po sumamba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kahit anong ribulto sa panahon na yun. Kahit pa nakikita niya yung mga iba't ibang mga Quraysh, iba't ibang mga leaders na sumasamba sa ribulto, never pong sumamba ng ribulto ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay bata pa lamang. So bata pa lamang, hindi na po siya nakagawa ng kasalanan. Mashallah, tabarakallah. Ngayon, panahong nagbinata na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung panahon na namatay na si Abdul Muttalib at ang nag-alaga naman sa kanya ay si Abu Talib, doon na po siya nagbinata. Doon na po siya lumaki. Nasaksiyan po ito ni Abu Talib nung panahon na yun. Nung siya ay bata pa lamang, nung siya ay nagbinata na. Okay? So dapat po alam natin yun, yung panahon na siya ay bata pa lamang at yung panahon naman na siya ay nagbinata na. At tandaan niyo po mga kapatid na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakapag-alaga po siya ng mga tupa nung panahon na siya ay binata na. Nung siya ay binata na, isa po sa mga trabaho ng mga propeta, isa po sa mga palatandaan ng pagiging propeta ay yung pag-aalaga nila ng mga tupa at mga kambing. At ito po ay nagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ra'yul ghanam. Siya ay nag-aalaga ng mga kambing. Sa panahon ngayon, kapag ikaw ay nag-aalaga ng kambing, iba yung tingin sa'yo ng tao. Sa Saudi Arabia, yung mga taga-Saudi po, alam niyo po yan, na mga Arabo, mayayaman na po sila, ngunit nag-aalaga po sila ng mga tupa, nag-aalaga sila ng mga kamelyo, nag-aalaga ng mga kambing. Which is hindi naman po ito kasiraan ng tao. Ito ay isang magandang trabaho po ng isang tao. Mas maganda po yun kaysa sa ikaw ay magnakaw. Subhanallah. Dito sa Pilipinas, kapag nag-alaga ka ng mga ganung hayop, ay maliit na yung tingin sa'yo ng mga tao. Hindi nila alam, ito ay trabaho ng mga ambiya. Ito ay trabaho ng mga sugo. Alayhimus salatu wassalam. Ito po ay sign na sila ay mga propeta, mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Nung panahon na dumating na sa 25 years old, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gusto na po niyang mag-asawa. Ito nga yung sabi ng ating mga ulama na isa sa sunnah
ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aasawa po siya sa taong 25 years old. Nag-aasawa na po siya nung taong 25 years old. So, kung may mga anak po kayo, mga kapatid kayo na 25 years old na gustong mag-asawa, ibigay niyo po sa kanya. Dahil yan po yung taon na nag-asawa na po ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung panahon na yon, alam niyo po ba kung sino ang kanyang pinakasalan? Ha? Ang kanyang pinakasalan ay isang pinakamayamang babae at isang pinakamagandang babae sa Makkah na siya si Khadija na anak ni Khuwailid. Tandaan po natin yun. Si Khadija ang unang-unang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang taon ay 40 years old. Tandaan po natin yun. Meron po silang 15 taong gulang na age gap. 25 ang Propeta, 40 years old naman po ang Khadija. So, yun nga yung sinasabi natin lagi na age doesn't matter po mga kapatid. Wag po nating isipin na porket mas ahid yung lalaki, mas ahid yung babae, ay hindi na po sila pwedeng magpakasal. Tingnan po natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang halimbawa na hindi po hadlang ang edad para sa pagkakatuluyan ng isang babae at lalaki na dadaan sa relihiyong Islam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 25 years old. Ang Khadija na tinaguriang pinakamayaman, tinaguriang pinakamagandang babae sa panahon na yon, yun ang inasawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya si Khadija bint Khuwailid, anak ni Khuwailid. Tandaan po natin yun, siya ang pinakaunang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagkaroon po siya ng mga anak kay Khadija. Lahat po ng anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmula kay Khadija. Tandaan po natin yan, okay? Ito ay isang kaalaman na dapat nating malaman. Lahat ng anak ng Propeta ay mula kay Khadija. Meron siyang isang anak na hindi mula kay Khadija, pero mula ito kay Maria. Ito yung babae na naging kumbaga na panahon na yun ay ibinigay nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at alam po natin na sa panahon na yun, nung panahon ng mga propeta, ay merong tinatawag na alipin. Kapag siya ay naging alipin o binigay sa iyo ng mga tao, ay maaari mo siyang mapangasawa that time, ngunit hindi siya matatawag na isang asawa. Okay? So nung panahon na yun, pwede po yun, halal po yun. Pero sa panahon natin ngayon, no, hindi po pwede. Sa panahon lang po yun ng mga propeta. Okay? Ang propeta, alam naman po natin, ang pinakaunang asawa niya ay si Khadija. At ang nabanggit sa hadith ay nagkaroon siya ng 11 asawa. Sabi na ng ibang hadith, ibang riwaya, 12 asawa. Ngunit, hindi po yun batayan ng mga kalalakihan upang sila ay mag-asawa ng 1 hanggang 11. Tandaan po natin yan. Pwede nyo pong sabihin yan sa mga asawa nyo. Pwede nyo pong sabihin yan sa mga brothers. Kapag sila ay magsasabi na kami mag-asawa ng 1 hanggang 11, yun ay mali po, dahil yun ay special lamang sa mga nabi. Special lamang yun sa mga propeta. Okay? Tandaan po natin yun. Kaya lang nabanggit sa ayah sa Suratun Nisa, ay dapat lang ay 4. 4 lang po sa mga kalalakihan. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay mag-asawa ng 2, 3, 4. At kung hindi nyo kaya, kayo ay mag-asawa lamang ng 1. Yun ang sinabi sa Quran. Yun ay para sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, exemption, meron pong exemption ng mga nabi. Hindi porket sinabing 12, 11 ang asawa ng propeta ay ganun na rin ang gagawin ng mga kalalakihan sa atin, which is mali po yun. Okay? Ang tama lamang ay sa mga propeta, yung sa mga kalalakihan sa panahon ngayon ay 4 lamang po. Okay? Tandaan po natin yun. Ang unang-unang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Khadija na anak ni Khuwailid. Ang kanyang mga anak ay tandaan po natin yung mga pangalan. Pasensya na po, hindi ko po na-take note ng maayos. Kapag dating ko po ng Saudi Arabia, tatapusin ko po lahat at ibibigay ko po sa inyo, isasend ko po sa inyo. Ang isa sa mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Al-Qasim. Tandaan po natin yan, mamaya magtatanong ako sa inyo. Si Al-Qasim. Kaya tinatawag na Abul Qasim si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil isa sa kanyang mga anak ay si Qasim, Al-Qasim. Pangalawa, si Abdullah. Si Abdullah, pwede siyang tawagin si Tayyib at si Tahir. Yung mga ibang mga riwaya, si Abdullah ay tinatawag niyang Tahir at tinatawag niyang Tayyib. Okay? So isa lamang po yun. Sila si Abdullah. Siya si Abdullah. Pangatlo,
ay si Fatima. Si Fatima ang isa pa sa mga anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang apat si Zainab. Si Zainab, panglima si Ruqayyah, anim si Kulthum. At pangpito si Ibrahim na anak niya kay Maria. So, i-discuss po natin kung sino nga ba si Maria sa darating na mga panahon. So, i-discuss din po natin ang susunod dito, inshallah, yung mga naging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kilala po natin yon as a sister, as a Muslima. Sa ating reliyong Islam, dapat alam po natin kung sino yung mga tinatawag na Ummahatul Mu'minin. Dapat kilala po natin yung mga nanay natin, which is sila ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat alam po natin yung mga pangalan. So yun po yung mga susunod na topic na i-discuss natin. At sino ba si Maria Al-Qibtiyah? Dapat kilala din natin si Maria. Okay? So ngayon, mga kapatid sa reliyong Islam, ang ating nakuha ay yung pinakaunang asawa ng propeta na si Khadija, at inasawa siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay 25 years old at si Khadija naman ay 40 years old. At ang kanyang mga anak ay Khadija, ulitin ko po sa inyo, si Al-Qasim, si Abdullah, pwede siyang tawaging At-Tayyib, At-Tahir. Pwedeng yun ang mga pangalan niya. Si Fatima, si Zainab, si Ruqayyah, si Kulthum, at ang kanyang anak na si Ibrahim. So tandaan po natin mga kapatid, yan yung mga anak niya kay Khadija. So mga kapatid sa reliyong Islam, inshallah sa mga darating na panahon, darating na oras, inshallah ay nasa Saudi Arabia na po ako. Pwede na po tayong mag-discuss na mga patungkol sa iba't ibang mga kwento sa kanyang mga naging asawa. Tandaan po natin yun, isang hukom na hindi dapat mangyari sa panahon natin ngayon ay yung mag-asawa ka ng labing isa, which is ito ay para lamang specific lamang yun sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan po natin mga kapatid sa reliyong Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang unang asawa niya ay si Khadija. Okay? At sobrang niyang minahal si Khadija ibn Khuwailid, at darating po yung panahon na ikukwento natin yung kanyang talambuhay kasama si Khadija na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid sa reliyong Islam, hanggang doon na lamang inshallah, at i-discuss pa natin yung mga susunod topic natin patungkol sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at susunod naman yung panahon na naging propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at inshallah doon na po tayo mas magfo-focus dahil yun ay napakahalaga nung panahon na siya ay naging propeta, naging ganap ng sugo ang Nabi, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa reliyong Islam, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Inshallah, mas maganda na po yung maiksi na mayroon tayong natutunan kaysa naman sa napakahaba na wala tayong natutunan. So nagpapasalamat po ako sa inyo at humingi po ako ng kapatawaran dahil nagkaroon po ako ng mga absences na mga emergency. Pasensya na po kayo. At ito ay kabilang sa mga qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. At salamat po sa sisters natin kanina na nagbigay ng recap patungkol sa ating paksa na history, the biography of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa reliyong Islam, inshallah hanggang sa muli, dudugtungan pa natin ang kwento patungkol sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung may mga katanungan kayo, tafaddalu inshallah, at ating sasagutin sa ating abot na makakaya. Inshallah, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Questions, mga sisters? Any questions? Yes, Sarah Adelfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam. Mashallah, tabarakallah, napakaganda po ng topic niyo, Ustad. Napaka-detailed po. Una po, ang tanong ko lang, Ustad, since po pumanaw na ang mga magulang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa murang edad pa siya at hindi pa dumating ang Islam, ano po ba ang kanilang pananampalataya? O ano ang kanilang relihiyon? Mashallah, May nasabi. tabarakallah. Mashallah, tabarakallah. Nung panahon na yun, alam na po ng mga Quraysh, alam nila
yung original na, alam nila yung original na religion, which is ang Islam, ngunit tinatakbuhan nila. Bakit? Dahil natatapakan ng kanilang mga pride, natatapakan ng kanilang mga kagustuhan. Kasi alam nila nung panahon na lumaganap ng reliyong Islam sa panahon ni Ibrahim, sa panahon ni Musa, sa panahon ni Isa alayhi salatu wassalam, sa mga huling mga propeta, bagong propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam na po ng mga elders sa kanila na ang reliyong Islam ay ang totoong relihiyon. Ngunit ayaw nilang tanggapin sa kanilang mga sarili. Bakit? Dahil nasanay po sila sa mga kanilang kaugalian, nasanay din sila sa mga maling gawain. So nung panahon na nalaman nila yung Islam, nabasa nila sa Taurat, nabasa nila sa Injil, ayaw nilang tanggapin. So karamihan po sa kanila ay yung mga tinatawag na sumasamba ng mga ribulto. Sumasamba ng mga ribulto, yung iba sa kanila mga Kristiyano, yung iba sa kanila mga Hudyo, at meron pang mga iba't ibang mga relihiyon sa panahon na yun, yung mga sumasamba ng apoy, yung sinatawag na nakalimutan ko yung tawag na sa Arabic, na sumasamba sa mga apoy, sumasamba sa ulan, subhanallah, sumasamba sa kalikasan. So yun po yung mga nangyayari sa panahon na yun. Dahil bago pa man ang Ibrahim, ang Isa alayhi salatu wassalam, ang Musa, yung mga huling propeta, alam po natin kung paano nila sinabi sa kanilang mga sa kanilang nasyon, yung Islam. Ngunit ayaw talaga nilang tanggapin. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil siya ay huling propeta, never po siyang nakasamba ng ribulto, nakasamba ng mga panahon, nakasamba ng kung ano-anong bagay dyan. So ang may sasagot ko po dyan, nung panahon na yun, meron po silang iba't ibang relihiyon. May mga Kristiyano, may mga Hudyo, may mga subhanallah, may mga sumasamba ng apoy, sumasamba ng hayop, sumasamba ng kung ano-anong mga bagay-bagay na hindi dapat sambahin, which is ito ay shirk. Ito ay isang napakalaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Baka may katanungan pa po kayo? Mashallah, baka wala na po tayong katanungan. At inshallah po, inshallah, sa mga susunod na lecture natin ay gagamit na po tayo inshallah ng tinatawag na PowerPoint inshallah. Tsaka yung may notes tayo. May notes. Alhamdulillah, wala na po atang katanungan. Wala po yan. Wala na mga questions, sisters. Kung meron po kayo mga additional na katanungan, pwede nyo pong ilagay sa GC group natin sa WhatsApp. Then kung hindi masasagot dito ay i-forward namin kay Ustad sa Farhan, inshallah. Inshallah po, inshallah. Kasi yung iba po sa mga sisters natin, nahihiya sila. Huwag po tayong mahiya pagdating sa pag-aaral ng reliyong Islam. Isa po sa mga kaugalian na sinabi ng ating mga ulama, kapag ang babae talagang natural na po sa kanya yung dapat mahiya, yung mahiyain. Ngunit pagdating sa pag-aaral ng Islam, dapat po tayo magtanong, dapat tayong kumbaga alamin natin kung ano yung Islam, ano yung mga dapat nating matutunan. So inshallah, wag po tayong mahihiya. May mga katanungan po tayo na kaya namin sagutin, sasagutin po namin. Hindi namin kaya, inshallah, meron po tayong mga mas matataas na mga scholar. Okay, jazakallah khair ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khaira wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanggang sa muli, inshallah, pag-ingatan nawa po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat po tayo ay pag-ingatan ng Allah at tanggapin nawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mabubuting gawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.